Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is The Word of God Became Flesh. So, ayon po sa John 1 verse 14, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So, ay naman po sa ano po, teaching po, Jesus is the Word who became flesh. So, ang ating Panginoong Hesukristo daw po ay isang salita na nagkatawang tao. So, lahat daw po ginagawa ng sinasabi ng ating Panginoon is nangyayari. Ayun nga po is next po is Jesus is the love who became an act. So, kasi, para sa ating kasi mga tao is, madali lang tayo makapagsabi ng I love you, or mahal natin yung isang tao. Pero, minsan kasi is, hindi natin siya ginagawa. Unlike sa ating Panginoong Hesukristo is, yung pagmamahal niya sa atin is, ipinakita niya talaga sa atin, sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sarili. Kumbaga, yung mga kasalanan natin is inangkin ng ating Panginoon upang tayo ay maging malinis. So, next naman po is Jesus is the sinless one who became sin. So, ang ating Panginoon is walang kasalanan pero siya ay naging kasalanan dahil nga sa pagmamahal sa ating mga taong makakasalanan. So, tinanggap tayo ng Diyos na kung ano man tayo at sinakripisyo niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. So, next naman po is sa application. So, embrace uncomfortable life. So, dapat wag tayong wag tayong humiling ng kung ano man kasi ang ating Panginoong Hesukristo is namuhay siya sa uncomfortable life. Kumbaga hindi maganda yung naranasan niya sa kanyang buhay. So dapat tayo is manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo and dapat pakita natin sa kanya na kung paano tayo nagpapasalamat sa kanyang ginawa para sa atin. So, next naman is love God with all your entirely. So, dito naman is yun nga, kung yung Diyos nga is tinanggap tayo ng buong pagkatao niya, is dapat makita natin yung pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo na buong-buo din tayo, kung ano man tayo. And dapat hindi lang natin sinasabi na I know Lord or my Lord tayo sa kumbaga is parang naniniwala tayo. Dapat mahalin natin ang Panginoon kung ng buong pagkatao natin. Dapat tanggapin natin ang Panginoon ng buong-buo. So, next naman is be grateful to God every day. So, dapat araw-araw tayong magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa salita, dapat ipakita natin sa Kanya kung gano'n tayo kagalak na meron tayong Lord sa buhay natin. So, ayun lamang po, sana po ay meron po kayong natutunan. Thank you.